Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, September 10, 2025, ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas chapter 3 verses 1 to 11, sinabi ni San Pablo, "Yamang kayo'y muling binuhay kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na panlupa. Patayin na ninyo ang makalaman at makasalanang gawain." Para sa sundalo, ito ay parang malinaw na utos. Huwag magpa-distract. Laging nakatutok sa misyon. Ang ating tunay na misyon ay hindi kayamanan o kapangyarihan, kundi ang mamuhay bilang mga mamamayan ng langit. May pananampalataya, kababaang loob, at malasakit. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 6, verses 20 to 26, ibinigay ni Jesus ang mga pagpapala at mga babala. Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa inyo. Ngunit saban ninyo na mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaginhawaan. Matindi ang mensahe, ngunit ito ay mensahe para sa mandirigma ng pananampalataya. Ang tunay na pagpapala ay hindi sa karangyaan, kundi sa sakripisyo, hindi sa ginhawa, kundi sa pagtitiis. Alam ito ng sundalo. Ang dangal ay hindi sa luho, kundi sa natapos na misyon, sa paninindigan kahit mahirap. Kaya bilang kawal ng bayan at kawal ni Kristo, itutok natin ang mga mata sa langit. Huwag mawala sa paningin ang pangako ng Diyos at panatilihin ang paa sa lupa. Naglilingkod ng tapat, mapagpakumbaba at may tapang. Kung si Kristo ang ating commander, kahit ang hirap ay nagiging pagpapala at ang bawat sakripisyo ay nagiging tagumpay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, inialay namin sa iyo ang aming mga sundalo at kanilang pamilya. Ituon mo ang kanilang mga mata sa langit at patibayin ang kanilang puso sa iyong pag-ibig. Bigyan mo sila ng lakas sa sakripisyo, tapang sa panganib, at pag-asa sa bawat pagsubok. Pagpalain mo ang kanilang pamilya ng kapayapaan at proteksyon, at naway ang bawat hirap na kanilang dinaranas ay magbunga para sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo na aming tagapagligtas at pinuno. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.